Naalala ko nung pamatay si Nunoy nung August 1983, 21st day. Maraming mga lumutang na pangalan tungkol sa kanyang kaso. Nandyan sila Martinez, De Guzman, Galman, yung mga sundalong SWAT sa van. The plot to kill Ninoy was perfectly executed, pero ganun pa man ay wala nga tayong kaalam-alam sa tunay na nangyari kung sino talaga ang pumatay sa kanya. Ang kasong ito ay unresolved. Ang mga presented sa ating mga interpretation ay hindi tayo makapag-decide. Ang fact lang na alam natin ay somebody killed Ninoy. Pangalawa, he died of assassination. This cannot be suicide. Doon lagi nagsimula ang lahat ng pangyayari sa buhay, sa fact. Pero dahil ito'y county lamang, incomplete, minsan, kaya concealed pa rin ang maraming bagay sa atin. Umaasa tayo sa tamang kapanahon ng para ito ay mahayag sa atin. Nabablanko tayo, tila mysterious sa mga maraming pangyayari sa buhay. Actually, sa Old Testament, nabanggit na secret things belong unto the Lord our God. As sa 1 Corinthians 13 verse 9, for we know in part. Kaya ang problema rito kapag kaunti ang fact at pinilit pa rin natin bigyan ng interpretation, myth takes over. Mga over-explanation ng mga Bible passages, mga overthink ng mga doctrine. Maski na sa mga Christian movies, mga novels, nababalutan din ng mga myths na nag-umpisa sa biblical fact, mga cartoons. At sa buhay din ng ibang tao, maging maingat tayo, lalo sa ating judgment, dahil kulang naman tayo sa facts. Kaya rito sa 11 verse 33, ang sabi ng Bible sa ating present text, oh, the depth of riches and wisdom, and the knowledge of God, how inscrutable are His judgment, and untraceable His ways. Ang salita rito, untraceable, sa Greek ay anexiniastos. Ang ibig sabihin sa Tagalog ay bakasin, sundan ng bakas. Untrackable. A track which cannot be explored. Actually, sa classical Greek ang gamit dito, ibig sabihin ng salitang ito sa Greek ay isang hayop na hindi mo matatrack. Pinagmulan at pupuntahan, hindi mo maamoy, walang bakas. Siya nagmula at saan siya pupunta. God plans does not leave tracks that a natural, carnal, mortal man can perceive. Maraming tayong natutunan kay Bob Ting tungkol sa mga buhay ng tao sa nagsimula. One of the best books tungkol sa origin ng human life ay yung libro niyang The Origin of Human Life, na walang buong buhay sa womb ng nanay. Karoon lang talaga ang buhay kapag binigay na ng Diyos yung Neshama. Maraming tayong natutunan kay Arthur Constance, kay Andy Morris, my Christian scientist, kay Gisler sa kanyang Christian books. Pero ganun pa man din, kahit na sa scientific knowledge, kulang pa rin tayo sa mga facts. At ang problema rito kapag pinipilit natin bigyan ng explanation, maraming mga bagay-bagay maging sa ating mga personal na buhay. Noon, ngayon, katulad na nabanggit kanina, myth takes over. Ang plano ng Diyos hindi yan nakadepende sa iniiwan sa atin na bakas ng mga tao, dahil hindi natin mababakas talaga ang plano ng Diyos. Ito yung nakadepende lamang sa kanyang mga spiritual na bagay, leaves no track. Magpasalamat na lang tayo dahil sa pananampalataya nakikita natin ang mga hindi nakikita. At meron tayong kinabukasan. Ang fact lang na makita natin tungkol sa Diyos, siya ay buhay. That He is there. Siya ay kumikilos, siya ay may plano. Pinayag niya ang kanyang salita upang ngayon ang ating sampalatayanan. Lahat ng human viewpoint ay mananatiling speculation at isang mito lamang.